yung balita. Ito yung balita tungkol doon sa comment ang Malacanang, ha? Okay, ayos na. Kakaibang nila lang si Robin. Sabi ni Montreal Canfield. Kakaiba talaga siya. Totoo lang, no joke. No joke. Hindi pa tapos ang usapin sa mga alias. Si Senator Judge Robin Padilla, dead maraw sa mga nangtotroll sa kanya online. Habang ang palasyo, may buwelta tungkol sa paggamit ng alias ng mga bayani. Nasa pantay ng balita niya, si Bayan Los Baños. Naniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Kilala niyo po ba sila Di Masalang? I'm sorry po sa aking history teacher. Ayan, opo. Hindi ko na po maalala. Ito, kilala niyo po ba kung sino si Maricel Bonifacio? Sino po? Si Benigno I'm sorry, Aquino Sean. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Ang eksenang yan sa impeachment court kahapon, trending. Tila'y pinagtanggol ni Senator Judge Robin Padilla ang mga alias na ginamit umano sa confidential funds ng Office of the Vice President. Gaya ni na Mary Grace Piatos, Antonio Pagong, Timon Pusa at iba pa. Binash tuloy online si Padilla. Sagot ng senador, binoto siya ng mga totoong tao. Kaya sa mga totoong tao lang siya sasagot, hindi sa mga bayarang troll farm. Actually, pinansin natin ito kanina. Pinansin natin ito kanina. Sabi kasi, paano naman naging netizen ang troll? Actually, kung yan ang usapan, mas maraming trolls ang Duterte. Ang daming troll farm ng Duterte o mga China-funded na troll farms. No joke. Partida, yung Chinese Embassy nga, pag nagpo-post ngayon, Tagalog na yun. Nakita niyo ba? Nakita niyo ba? Yung Chinese Embassy Manila. Kapag nagpo-post na sila ngayon, Tagalog na guys, hindi na hindi na English. Diba? So, alam natin mga kababayan na tawag dito na may kakayanan ang Chinese troll farm para magkaroon ng inauthentic inauthentic behavior. Yan. Coordinated inauthentic behavior ang tawag ni Christian Esguerra. So mga kababayan, sa paanong, for example ako, binabash ko siya ngayon. Troll farm ba ako? No. I'm just one of the netizens who think Robin Padilla is stupid. Isa lang ako sa mga netizen na sa palagay ko, tanga si Robin Padilla. In fact, mga babayan, butante din ako ni Robin. Whether you like it or not. Naging butante ako ni Robin. Pero last na yun. Last na niya yan. Kasi binoto ko siya dahil sa charter change. Hindi para magpaka-aso ni Rodrigo Duterte at ng pamilyang Duterte. Diba? Ang ini-expect ko noon, ipaglalaban niya ang charter change kasi yun ang kinampanya niya. Yun ang kinampanya niya eh. And hindi lang ako. Maraming naniwala na ilalaban niya ang charter change. Kaso hindi nangyari. Pero huli na niya yan. Hindi na siya makakaulit sa akin. At least sa akin. At least sa akin. Kung tumakbo pa ang senador si Isko, baka boto ko pa siya senador. Kaysa kay Robin. At least si Isko may alam na eh. Alam na niya kung paano magpatakbo eh. Naging local chief executive na siya. Okay din naman ang Manila. Wala naman masyadong problema sa Manila. Diba? Mas iboboto ko pa siya kaysa kay Robin eh. So, mga babayan, nakakatawa na dinidismiss niya na lahat ng nagko-comment sa kanya ngayon puro troll. Walang troll na pro-admin. Lahat ng trolls nasa Duterte. Lang yan, pati nga survey nyo, pinipeke nyo eh. Diba? Pati survey, pinipeke eh. So, hindi lahat ng nagkikriticize sa kanya ay mga trolls. At hindi ako magugutom pag tumigil siya. In fact, mas gusto ko pa kang manahimik ka na lang, Robin. Dumayas ka na lang sa Senado. No joke. But anyway, tuloy natin ito.
Sabi pa ni Padilla, magugutom ang mga troll kapag tumigil siya. Si House Prosecution Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong naman, pinuna ang tila paghahambing ni Padilla sa mga bayani at sa mga nasa resibo ng confidential funds ni VP Sara Duterte. To be put them on the equal footing is already again an insult to the sacrifices they have made for this country. Hindi po dapat iyon ang analogy ang gamitin natin. Pero sabi ni Padilla, hindi na raw niya yan sasagutin dahil si Adyong ay kapatid niya sa Islam at kaibigan din daw ni Binoy ang mga Adyong. Si Palas So si Adjong hindi troll. Diba? So si Adjong hindi troll. Kahit kritiko niya. Naman pala eh. Marunong ka naman pala makarecognize eh. Kasi di lang daw siya mag-comment kasi Muslim daw si Adjong. Oh, come on. Hindi mo na kasi kayang sagutin yung sinabi ni Adjong na insulto sa mga bayani ng Pilipinas yung sinabi mo at kinumpara mo sila kay Mary Grace Piatos. Unang-una, mga kababayan, si Mary Grace Piatos, peke. Hindi nga natin alam kung nag-i-exist. Well, totoo pala si Mary Grace Piatos. Ang tunay na pangalan ni Mary Grace Piatos ay Sara Duterte. Oo. Si Patatim. Ang tunay na pangalan ni Patatim ay Sara Duterte. No joke. No joke. Sila yon. Lahat ng pangalan na nakasulat sa confidential funds, mga kababayan, ang tunay na pagkatao nun, ang pangalan, ang tunay na pagkatao nun ay Sara Duterte. Lahat yun. Lahat yun. Si Andy Lim, yan. Si Milky Siguya, Mary Grace Piatos, Piatos family, lahat sila, lahat ng pangalan, 800 plus names yata yun, if I'm not mistaken eh. Lahat yun. Lahat ng mga peking pangalan, ang tunay na pangalan nila, sa totoong buhay, ay Sara Duterte. Yun talaga yun. No joke. No joke. Adyong ay kapatid niya sa Islam at kaibigan din daw ni Binoy ang mga Adyong. Si Palace Press Officer Yuse Claire Castro naman, hindi raw hinuhusgahan ang saloobin ni Senator Padilla. Pero giit niya, Okay. Dito natin papainggan yung comment ni Yusek Claire. Kasi yung sa News 5, putol. So dito natin papainggan para kompleto. Senator Robin Padilla sa paggamit ng aliases ng mga bayani noong panahon ng himagsikan at sa paggamit ng aliases po sa OBP Confidential Fund Receipts. Ito po ay naging maliwanag naman at nakita ng karamihan ng mga ating mga kababayan kung paano ba nagtanong ang ating butihing Senador Robin Hood Padilla. At ginamit niya ang mga pseudonym na ginamit ng ating mga bayani upang ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi agad malaman dahil sa kanilang mga ginagawang mga pagsulat upang ipagtanggol ang ating mga kababayan nung tayo ay nasasakop ng mga dayuhan. Inihambing niya ito sa mga aliases na nagamit sa mga resibo na isinumite ng Office of the Vice President. Ikinumpara niya ang ating mga bayani sa tulad nila Mary Grace Piatos, Andy Lim, Pagong, Pusa at Bella. At masasabi natin ang facts kung paano ba nakaiba. Hindi tayo husga at hayaan natin ang mga kababayan natin at ang mga senador ang siyang humusga rito. Pero para bigyang kaalaman ang ating mga kabataan at ang ating mga kababayan. Unang-una, makikita po natin ano ba yung pagkakaiba ng mga bayani noon sa mga pangalan ng mga di umanong aliases dito sa mga resibo. Pero hindi naman nangangahulugan na issue, sabi nga na prosecution ay non-issue daw ang mga aliases. Pero doon pa rin naman tumutungo ang katanungan. Siguro ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan ng walang bayad. Pero yung mga tumutulong na mga informant, informer, sa kasalukuyan, mukhang hindi kikilos ng walang bayad. At ang mga bayani noon, kahit gumamit ng pseudonym, ay alam nating totoong tao. Sa ngayon, ang mga resibong naipakita, hindi natin alam kung totoong tao o sila ay multo or mga ghost beneficiaries. Totoong tao nga po sila, Yusek. Ang lahat ng pangalan nila at totoong tao sa likod ng pangalan ng lahat ng mga peking pangalan sa confidential funds ay Sara Duterte. So, para sa kaalaman ng mga kabataan, kung ito ang pagkukumparahin natin, ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan, pero yung iba ngayon, itinatago ang pagkakakilanlan para sa
bayad. Ma'am, follow-up. Para sa May mensahe bayan. po ba ang palasyo kay Senator Padilla kaugnay ng kanyang pag-aambing sa mga bayani at kasalukuyang issue sa confidential funds? Karapatan po niya. Kung ano po ang nasa loobin ni Senator Robin Padilla, hindi po ito panghihimasukan ng administrasyon, hindi po ito panghihimasukan ng palasyo. Karapatan po niya kung ano ang nais niyang ipahiwatig. Pero kinakailangan din po nating maipakita kung ano ba ang katotohanan para hindi rin po maligaw ang ating mga kabataan kung ano ba ang talaga naging papel ng ating mga bayani noon. Gumagamit man ng sudunin pero hindi para itago ang bayad. Tawag dito. Nung panahon kasi ng mga Kastila, mga babayan. Actually, hindi na panahon ng Kastila. Maski nung panahon ng gera ng mga Hapon, di ba? Panahon ng mga Amerikano, gumagamit talaga ng alias. Bakit? Kasi mga babayan, itinatago nila ang kanilang tunay na pagkatao dahil kapag nabisto ng mga mananakop yung kanilang pangalan, yung kanilang tunay na pagkatao, ipapatayin sila. Di ba? Ang iba dito, mga mayayamang negosyante na tumutulong sa mga katipunero, so itatago nila ang kanilang pangalan, ang kanilang pagkatao. Di ba? Kasi may mga negosyo sila, may mga personal sila mga dito, properties, di ba? Yung iba, mga espiya, correct. Iba, espiya. So meron silang malubhang dahilan para magkaroon ng alias. Pero at saka hindi sila binabayaran para magtago. Hindi sila binabayaran. In fact, sila pa nga naaargabyado kaya kailangan nila magtago ng tunay na pagkatao nila kasi maaargabyado sila. Pero si Mary Grace Piatos, sino siya? Totoong tao ba siya? Lumalaban ba siya sa gera? Ang pangit nga ng palusot ni Robin pinasok na naman niya yung NPA. Pati NPA, gumagamit ng alias Di ba? Tinatago din nila yung kanilang pangalan para hindi malaman ang kanilang pagkakakilanlan. Para patuloy sila maging terorista. Palyado talaga guys Oo. Palyado talaga. So, hindi ko alam kung anong kinakain ni Robin pa. Siguro nasobrahan sa amto nung bata Siguro nasobrahan sa amto nung bata. Kaya sumobra ng talino. Oo, nasobrahan sa am. Sunod na tanong, Rep. Narciso DZRH. On related matter lang, Yusek. Dahil sa budget hearing po sa Kamara, nabanggit ng COA na plano nilang amyendahan ang existing rules sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Kaugnay nga, kasunod nga ng mga isyong lumutang sa impeachment, ano po ang masasabi ng Malacanang dito bilang ang Office of the President ay tumatanggap ng CIF under the national budget? Ang power of the purse ay nasa kamay po ng Kongreso. At kung ano man ang hinihinging budget ng ehekutibo, ito naman po ay maipapakita natin at may justification para dito. Kung ano po ang magiging desisyon ng Kongreso para sa budget, ay ito po naman ay kanilang mandato. How about po doon sa plano ng COA na amyendahan yung existing rules? Ilan po doon sa tinukoy ng COA, halimbawa areas, existing rules na kailangan i-revisit yung acknowledgement receipts dahil doon sa mga identities at paggamit ng aliases? Actually po, kung mapapasin nyo at mababasa nyo mismo yung Joint Memorandum Circular 2015-01, ito naman po ay malinaw. Kung kayo naman po ay susunod sa polisiya at sa rules at wala naman kayong balak na manloko para sa pondo at ito naman lahat ay gagamitin nyo para sa Scammer! at para sa interes ng bayan at ng taong bayan, hindi Sara scammer! rules. Nasa tao yan. Pero dahil sa mga tao na may mga balak na gamitin ang kanilang katalinuhan, ang kanilang knowledge or skills na mapaikot ang rules, doon nagkakaroon ng problema. Kaya, kinakailangan pang amyandahan para hindi na makalusot ang mga panloloko. So, doon naman nagkakaproblema. Dahil kung wala naman talagang balak manloko, kahit simpleng batas o kahit nga walang rules minsan, kapag ikaw ay honest, hindi nagkakaroon ng problema. Dahil isisiwalat mong lahat ang mga nagastos mo, ang mga nagawa mo nang walang takot. Diba? Pero napakasimple yun Actually, yung COA, yung COA circular, hindi pa nga batas yun COA rule lang yun. Hindi pa batas yun. Sana magkaroon na ng batas tungkol sa confidential funds.
Tagal na issue yan eh. Dapat hanggang ngayon, dapat ngayon meron ng at least bill man lang para sa management and controls ng confidential funds. Para sa kaalaman ng mga kabataan, kung ito ang pagkukumparahin natin, ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan, pero yung iba ngayon, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayad. Samantala, nakaharap naman ng kakampi si Padilla sa grupong One Bangsamoro. Anila, may punto naman ang senador sa sinabi nito tungkol sa paggamit ng alias sa mga operasyon. Nananawagan din ng grupo na suriin ang paglilitis batay sa ebidensya at argumento at hindi sa kung sino ang mas malakas mang-insulto at magpatahimik ng kabilang panig. Ang details ba ito, tungwang bangsa na to? Feeling ko makakasama niya na to Sara Duterte. Feeling ko makakasama ni Sara Duterte to tungwang bangsa na to. Parang ano lang, naglulukuhan na lang. Kanya din ang giniit kahapon ni Senate Presiding Officer Jesus Codero. Hindi raw dapat maging trial by publicity ang paglilitis sa impeachment case ni VP Sara. Dapat mas manaig ang mga ebidensya. Dahil dyan, pinaalalahanan ni Escudero ang mga abogado ng prosekusyon at depensa, pati na ang mga Senator Judge at si VP Sara na huwag pag-usapan sa publiko ang merito ng kaso. Bagay na sinangayunan naman ni Senate President Win Gatchalian at Senator Padilla. Ako yung sumasaludo kay Senator Chis Escudero. Pero sana mas maganda kung napangalanan niya. O sana napangalanan kung sino yung mga sa senador, tsaka sa prosecution, tsaka doon sa defense na naglumalabag. Kasi kinausap ko bigla yung sarili ko, may nilabag na ba ako? I think it's for the Mahirap to si Robin, kinakausap ang sarili. Kinakausap na rin niya yung sarili niya, guys. Pero maraming beses na siyang nag-violate ng Rule 18. Totoo yan. Maraming beses na yan. Siyempre, hindi lang niya nare-realize. Pero, kasi, di ba? Ikaw talaga yun. Umpisa pa lang, ikaw talaga yun. Kinausap ko bigla yung sarili ko, may nilabag na ba ako? I think it's for the good. Yes, Maging yes. mahigpit talaga sa I think it's for the good kasi nga nakikita ko rin yung mga interviews ng mga lawyers on both sides at tempting kasi yung camera no? Tempting rin na may nag-i-interview sa labas. Samantala, nag-uusap pa rin daw ang mga senador sa ngayon kung ano ang gagawing pagbabago sa schedule ng impeachment trial. Target daw kasi nila na matapos ang paglilitis bago magpasko. Ayon pa kay Senate President Gatchalian, kasama rin sa plano na posibleng payagan ang Senate Finance Committee na isabay ang budget hearings nito sa sesyon ng Senado sa umaga man yan o sa hapon. Kung tutusin, bawal sabayan ng hearing ang mga sesyon ng Senado. Pero posible raw nilang suspindihin ang rule kaugnay niyan para masiguro na makikilatis ng maayos at maipapasa ang 2027 national budget bago matapos ang taon. Nagbabalita mula sa Ano yun? Pagpikon, Robin Padilla. Diba? Politiko ka, pinasok mo yan Kung balat sibuyas ka, wag kang Pero totoo din naman, natanga ka. Totoo din naman, tanga ka. Tanga ka, number one, dahil hanggang ngayon nagbabayad ka pa rin ng utang na loob sa mga Duterte. Tanga ka kasi hanggang ngayon napapahawa ka pa rin sa leeg sa mga Duterte. Kung NPA siya, tatawagin ko siyang katanga. Katanga. Katanga talaga.